Alam ni Bato na napaka-importante na lumabas siya. Bakit? Unang-una, iligtas si Sara. Para kay Sara, kailangan niyang lumabas. Kahit matagal na siyang nagtatago, para kay Sara, lalabas siya. So, matunog ang balitang lalabas si Bato bukas. Kumbaga, pag lumabas si Bato bukas, talagang makakaroon ng Senate ko. Ngayon, paano kinounter ngayon? Lumabas yung balita na ano si Bato, may warrant of arrest na. O di hindi na lalabas bukas si Bato. Hindi na lalabas. Ha? Mga kabunyog. O ngayon, matindi pa, matindi pa. Problema, nagsabi ang ICC na walang arrest warrant. Mayroon na naman ngayong move ang DILG. Nag-press con ngayon lang si Ombudsman Buying ay si Junvic Rimulya, secretary ng DILG. Ang sabi ni Secretary Junvic, ano kami, isusumpi na namin si Bato de la Rosa. Yun, biglang nabago, Hindi na warrant of arrest, sumpi na. Imaginin mo naman 'yan. Bakit biglang nagkaroon ng sumpi na? Dahil wala nang warrant of arrest. Sabi walang warrant of arrest. Pero delikado 'yan. Ang sabi naman ni Secretary Junvic Rimulya, hindi naman to arrest. Hindi naman siya aarestuhin. Ano lang naman, iimbitahan lang naman siya. Sumpi na lang daw na. Kaya lang, lalo ngayong natatakot na lumabas si Bato. Bakit lalo siyang matatakot? Kasi ibig sabihin, pabago-bago ang mga balita, may warrant of arrest. Tapos sabi naman, wala. Nung sinabi na naman na wala, may sumpi na naman. Talagang ibig sabihin, iba ang plano sa kanya. Di ba mga kabunyog? Alam na yan ngayon ni Bato. Iba ang plano sa kanya. Bakit iba ang plano sa kanya? Tingnan nyo. Lumabas yung balita, may warrant of arrest. O, di natakot na si Bato, hindi na lalabas bukas. Sabi na naman ng ICC, walang warrant of arrest. O siguro nag-iisip si Bato, lalabas bukas. Ang problema, sabi ni Junvic, hindi. Kung walang warrant of arrest, sumpi na. May sumpi na kaming ilalabas bukas. Monday, ilalabas yung sumpi na. Nag-press con pa si Junvic ngayon. O ngayon, kung kayo si Bato, anong tingin nyo? Malamang may linuluto talaga sa kanyang naiiba. Aarestuhin talaga siya. Aarestuhin siya. Malamang, totoo nang may warrant of arrest, saka ilalabas bukas paglabas niya. Di ba? Mga kabunyog. Ano yon? Malaki ang posibilidad na ganyan yan. Ang sabi sumpi na, invitation lang, hindi naman daw warrant of arrest, hindi naman daw pupusasan. Paano kung biglang lumabas ang warrant of arrest bukas? Didiretso pusas. 'Di ba? So ibig sabihin nito, si Bato talagang hindi na yan sisipot bukas. Bakit hindi pinapasipot si Bato bukas? Kasi pag sumipot si Bato bukas, magkakaroon ng pagbabago sa liderato ng Senado. Pag nagkaroon ng pagbabago sa liderato sa Senado, hindi magkukunbin ang impeachment court. Ligtas si Sara. Garapal na ang Senado. Kahit magalit pa ang taong bayan, di ba tayo noon nagalit din kay Chis Escudero? Pero anong ginawa ni Chis? Garapal. Mayabang pa, nakataas pa ang kilay. Ganun kagarapal sila Chis noon. Ganun na naman ang plano nila ngayon. Garapala na. Kumbaga, ano naman kung magalit ang taong bayan, wala na yan. Kumbaga para sa kanila, ang importante, iligtas si Sara. Kasi siya yung pag-asa ng mga magnanakaw. Si Sara Duterte ang pag-asa nila Kibuloy. Si Sara Duterte ang pag-asa nila Jinggoy, nila Joel Villanueva. Ngayon, may isa pang dito, hindi lang si Bato. Yung magkapatid na Bilyar, mga kabunyog. Yung magkapatid na Bilyar, natatakot din na sumuporta sa pagpapalit ng liderato kasi maraming kaso. Buong pamilya Bilyar may kaso sa DOJ. Buong pamilya, si Cynthia Villar, si Manny Villar, si Camille Villar, si Mark Villar, lahat sila. Sa katunayan, naghihiring na, preliminary investigation na, mga kabunyog, mga kababayan. O di ba nakailang beses nang patawag ang DOJ ng preliminary investigation? Nung isang araw, umattend si Mark Villar at si Camille Villar. Si Cynthia Villar sa si Manny, hindi. Pero nag-submit sila ng motion nila. Ngayon, ang dito ng magkakapatid na Villar,
Kapag lumaban na talaga sila sa administrasyon, tutuluyan sila. Maglalabas ng desisyon ang DOJ. Alam naman natin sa Pilipinas, weather lang 'yan. O, anong gusto ng magkapatid na bilyar? Tuluyan na sila ng ano? Tuluyan na? Tutuluyan sila ng ano? Ng DOJ. Ha? Ang kaso nila, manipulation at saka insiders trading, mabibigat 'yun. Sinampahan sila ng reklamo ng SEC eh. 'Di ba? Sinampahan sila ng reklamo ng SEC. Kaya ang ano dito mga kabunyog, ang nagliligtas dito na wag matuloy ang kudita sa Senado, ang magkapatid na bilyar, syempre natatakot sila. Babangga na ba talaga sila sa administrasyon? Kasi pag sumama sila diyan sa kudita na yan, asahan na nila, lalabas na ang desisyon ng DOJ sa kaso nila. Ha? Si Bato de la Rosa naman, kapag lumabas siya, aarestuhin na siya diyan. Oh, yan. Yan ang problema ngayon ng kampo ng Duterte. Hindi sila makabuelo, hindi makapurma. Ha? Kumbaga, okay, magagaling sa politika itong sila Cayetano, magaling magdiskarte yan, saka sila Chis Escudero. Ang problema, nagiging bagahe nila ang mga kaso nila. O halimbawa si Bato, kailangan si Bato na lumabas. Okay, plano na siguro talagang lumabas bukas. Magpapakita na para kay Sara, ililigtas ni Bato. Magpapalit ng liderato. Ang problema nga, paano mo gagawin yan? Aarestuhin ka na bukas. Ngayon, lumabas bigla. Kaya nga nagtatawanan kami ni Secretary Llamas kagabi. Sabi ko, sino ba Ronald ang may pakana ng paglabas na yan ng arrest warrant ni Bato? Sino ba? Tawa ng tawa si Secretary Ronald Llamas. Sabi ko, baka ikaw na naman, baka alam mo yan. Sabi niya, hindi ko ugali yan. Baka nag-usap kayo ni Trillanes. Hindi totoo. Sa totoo mga kabunyog, ang nangyayari ngayon sa nating ito, parang laro ito ng chess. Move, counter move. Yan. Kumbaga, okay, magaling sila Cayetano. Magaling sila na pagpaplano nila na mapalitan si Soto, ganito, ganyan. Palitan natin. Ay kaya lang, wala eh. Marami din silang problema eh. Unang-una si Bato may kaso. May warrant of arrest na nakaamba. Si yung magkapatid na bilyar, may kaso rin. May kaso sila. Ano ngayon ang mangyayari? Lalaban na sila sa administrasyon. Kasi alam naman natin ang buhay, weather lang. Tingnan nyo yung mga kakampi ng Duterte. Ayan, lahat na sila may kaso. Yung asawa at anak ni Mike Defensor may kaso. Si Chavit Singson may kaso. Lahat sila may kaso. May kaso rin yung mga bilyar pero hindi pa nare-resolve ng DOJ, di ba? Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, talagang ang nagliligtas dito na hindi mapalitan si Soto, yung kaso kay Bato ng ICC. At pangalawa, yung kaso sa mga bilyar. Nasa bilyar naman yan eh. Talaga bang na sila? Kakalas na sila sa majority, sasama na sila sa minorya. Pag ginawa nila yan, para na silang nagdeklara niyan, nalalaban na talaga sa administrasyon. Handa na ba silang lumaban sa administrasyon? Di yung mga kaso nila sa DOJ na sinampa ng SEC, tuloy na yun. Talagang maglalabas na. Sa ngayon kasi, hindi pa naman nasa korte ang kaso eh. Nasa DOJ pa lang. Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Kaya, ang nagliligtas ngayon kay Soto ay si Bato at saka yung magkapatid na bilyar. Yung magkapatid na bilyar. Kaya, anyway, bukas magkakaalaman yan. Ang sabi pa, actually nakita ko ngayon may balita na eh. Si Senador Win Gatchalian nagsabi na, kapag nakarating sa kanila ang impeachment, yung articles of impeachment, sa May 13 daw, magko-convene sila as Senate Impeachment Court. Yun. Ito na balita na. Sabi ni ni Senador Win Gatchalian, kapag nakalusot bukas sa Kamara, dahil sigurado namang lulusot na bukas, pwedeng by 11 ipapadala sa Senado, by May 13, mayroon ng pitsang binigay si Win Gatchalian. Magkukonvene sila bilang Senate Impeachment Court. Kaya kahit anong gawin ng mga kakampi ni Sara, hindi nila mapipigilan yan. Ano na yan?
kala nila sila lang yung magaling sa mga move, counter moves. Hindi. O tingnan nyo, di ba ang galing ng move? O, parang sigurado na sila na magkakaroon ng kudita bukas. Lalabas bigla si Bato. O biglang lumabas yung balita ng arrest warrant. Ang tanong, sino bang naglabas nun? Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.